Hello and welcome ulit sa napakasayang hobby ng pag-aquarium at pag-aquascape. Ngayong araw na to, alamin natin magkano kaya ang konsumo sa kuryente ng ating mga aquarium. May mga tao na gustong pumasok sa hobby ng pag-aquarium at pag-aquascape, kaya lang nag-aalangan sila. Bakit? Baka daw kasi magastos sa kuryente. Well, medyo mahirap nga naman talaga ipaliwanag yon sa ating mga partner at saka sa ating mga magulang kung gusto natin ng aquarium. Dahil sasabihin nila, dagdag lang naman yan sa kuryente. Ba't ka pa magaganyan? So, medyo mahirap yun, paliwanagan yon. Actually, may mga client nga kami dito sa store. Pag bibili ng isda, unang itatanong, pwede ba yan sa walang oxygen? Well, technically, hindi naman talaga pwede ang mga isda sa walang oxygen. Pero siguro ang gusto nilang sabihin, yung air pump or yung bubbles. Pwede ba yun na walang klaseng ganon or some sort of filtration? Sinasabi ko naman, pwede naman kasing walang bubbles basta meron kang filter. Kasi kailangan mo lang naman surface movement or surface agitation para makahinga yung isda. Nandyan, meron tayong link na ginawa niyan. Alam ko, hanapin ko, basta nandyan, nakalimutan ko anong title nun. Nalagay ko na lang dito sa taas. So yun, may mga taong ganon na iniisip baka mahal yung konsumo sa kuryente kapag ka ikaw ay nag-aquarium or naglagay ng filter, naglagay ng ilaw. Sagutin natin yan. Mahal nga ba? Ang simpleng sagot dyan ay depende. Okay, depende yan sa unang-una, laki ng aquarium mo. The more na mas lumalaki ang aquarium mo, the more na mas tumataas ang wattage ng mga equipments na nilalagay mo sa aquarium. So, ganun lang naman talaga yun. Siyempre, mas malakas na pump ang kailangan mo, mas malakas na ilaw kung naka-planted aquarium ka. At ano pa, maliban sa laki ng aquarium, depende rin sa klase ng setup ng aquarium mo. Depende sa dami ng mga devices na ilalagay mo dyan sa aquarium mo. For example, ito, mas mahina yung ilaw nito compared dito sa ating isang tank na to, 60 cm. Ito naman is 15 gallons. Kasi unang-una magkaiba sila ng height, so kailangan ko na mas malakas ng ilaw dito. At saka dati nag-isip ako kung i-high-tech tank ko ba to, pero ginawa ko na lang low-tech. Ito 10 watts lang, ito nag-range ng 20 to 40 watts ang kanyang ilaw. Pero sinet ko lang siya ng mababang level lang. So most likely is ano lang yan, mga nasa 20 watts lang ang konsumo. Ngayon, try natin computein. Magkano kaya yung kinukonsumo nitong 15 gallons at itong 20 gallons or nasa 19 pa sa 60 cm na aquarium ko ngayon. Okay, ngayon sa aquarium nyo, kayo na mag-compute. Ituturo ko na lang paano kayo magpapalusot sa inyong magpapaliwanag pala. Okay? Pero pwede rin naman yung term na magpapalusot. Sabihin nyo, ganito lang naman pala yung konsumo niyan per month, honey. O kaya ganito lang naman konsumo niyan. Diba? Mga 3 piso, 5 piso. Depende sa kung magkano yung computation natin mamaya or kung magkano yung computation nyo. Ngayon, ano yung kailangan nyong malaman? Unang-una, syempre, kailangan nyong malaman ilang watts yung mga equipments nyo. For example, ito, 10 watts at saka 7 watts yung aking filter. 10 watts yung ilaw, 7 watts yung filter. Lumalabas 17 watts lahat, pero hindi ko yan pwedeng computing sa 7 watts. Bakit? Kasi ang filter ko ay pinapagana ko ng 24/7, ang ilaw ko ay pinapagana ko ng 8 hours lang. 8 hours. Yung filter, 24/7. Yung iba, pinapatay yung filter kasi nagtitipid. Paggabi daw, pinapatay nila. Ako, hindi ko nare-recommend yun kasi parang tinotorture yung isda mo. Depende sa isda. Ikaw, kung yung trip mo, wala na akong magagawa dyan. Kung sabi nila, your hobby, your rules, pero syempre, alaga mo nang maigi yung isda mo. Yun lang yun sa akin. Kahit nasabihin na natin gusto mong gawin kung ano mong gusto mo dyan, pero syempre, gawin mo yung tama hanggat maaari. Okay? Yun lang naman yung gusto nating i-share dito. Ma-share yung tamang practice. Okay? Kung ayaw na talaga, wala na akong magagawa dyan. Ngayon, again, magkaiba ng computation yan. Simulan natin ang computation sa filter na 7 watts. Kuya Richard, 7 watts lang yan. Yung filter mo para sa 15 gallons, hindi ba mahina yan? Huwag kayong mag-alala.
800 liters per hour ang aking hang-on-back filter na 7 watts. Ang requirement lang naman nitong 15 gallons na aquarium ay nasa 276. Pinulit ko dito yung kodigo ko. 276 lang. Paano computing yun? May video tayo tungkol sa filtration para computin kung kung ano yung capacity na kailangan yung bilhin. Base kayo dun sa liters per hour, hindi sa wattage na liters per hour. Yun kasi yung capacity niya na mag-process ng tubig. Ito, 800 liters per hour sa isang oras, nakaka-800 na, bebulol na ako. 800 na litro siya na tumatakbo doon sa kanyang mechanism. So yun, ilalagay natin yung link dyan sa taas. Ngayon, 24 hours nga siyang pinapagana. So 7 watts times 24 hours. So siya ay 168 watt hour. Yun yung value niya. Then, ilang araw sa isang buwan ko siya gagamitin? 30 days ko siyang gagamitin. Siyempre, 24/7 nga eh. So, 30 days times 30 days, siya ay 5,040 watt hour. Eh, ang kailangan ko ay kilowatt, so i-divide ko lang yan sa 1,000 para lalabas ay ang konsumo nito sa isang buwan ay 5.04 kilowatt hour. Okay? Yun yung konsumo niya. Ngayon, paano ko malalaman kung magkano? Sa bill natin sa kuryente, ito makikita niyo yan. Lalakihan ko na lang para lagay natin somewhere dito. Lalakihan ko. May makikita kayo doon sa after nung pinaka-bill nyo. Tatakpan ko lang to. Sa yan. Makikita nyo naman yan. Dito sa ilalim na to, makikita nyo kung magkano. So sa akin ay 11.14 per kilowatt hour. Ibig sabihin ang konsumo ko ay 11.14 per kilowatt hour. Multiply ko lang siya dun sa 11.14 na yon. So times 5.04 times 11.14. Ang aking konsumo para sa filter ay nasa 56 pesos lang. Sulat ko kasi baka makalimutan ko. Filter is 56.14 times 6. Sabihin na lang 57 para wala ng point. 57 pesos. Para mas madaling mag-compute mamaya. 57 pesos lang. Uy, kung hindi ka naman naka-planted tank, 57 pesos lang naman pala ang konsumo sa kuryente ng ating filter. Pwede mo nang yan, Nay or Han. Mura lang naman, 57 pesos. Tingnan mo kung i-compute natin yan ng per day. So, kung 57 divided by 30 days, lumalabas, halos 2 lang ang aking konsumo kada araw. So, mag-aambag na lang ako ng 2 para kahit paano may ambag ako. O, diba? 1.9 lang kasi yan per day. Para dun sa 57 pesos in a month. Mura lang, diba? Again, depende sa setup nyo. So, as for this one, sa 7 watts, na nakahang on back filter, kung wala ka namang plants, ang konsumo mo ay halos 1.9 pesos per day. Eh, may light pa ako. Siyempre, kailangan ko computin yan. Ang light ko ay 10 watts, pero pinapagana ko lang siya ng 8 hours lang. Hindi ko siya pinapagana ng 24 hours. So, times 8. Then, pinapagana ko siya, ilang beses ko siya pinapagana sa isang buwan, 30 days din. So, lumalabas siya ay 2,400 watt hour para makuha kilowatt. Divide natin ng 1,000, so 2.4 kilowatt hour siya. Ngayon, multiply natin sa magkano yung per kilowatt hour ko? 11.14. So, eto nakadepende ha kung gaano kayo kalakas kumonsumo ng kuryente. So, sa akin ay 11.14. So, lumalabas, nasa 26.736. So, gawin na lang natin 27. 27 ang aking konsumo sa ilaw. So, 57 plus 27 ay 84 pesos per month. 84 lang. Pwede nyo na sabihin, Han. 84 lang. Pag dinivide mo yan, 84 divided by 30 days, lumalabas 2.8 pesos lang ang kinukonsumo nitong aquarium na to sa kuryente. Huwag nyo na sabihin magkano presyo ng setup ng aquarium. Baka magalit. Pero sabihin nyo na lang, at least hindi siya sobrang
magastos sa kuryente. Alam nyo na kung paano magpapalusot ha, kasi magpapaliwanag pala. So dito naman sa kabila, i-compute lang natin ng mabilis. Ang ano ko dyan, ang aking filter ay nasa 14 watts lang. 14 watts ang aking filter, 800 liters per hour ang capacity niya. Ang requirement naman nito ay nasa 304 lang naman, so pasok pa rin naman. So 14 watts times 24 hours times 30 days divided by 1,000. So siya ay kumukonsumo ng 10.08 kilowatt hour. 10.08 kilowatt hour multiplied by 11.14 ang aking rate. So para sa filter ko, siya ay kumukonsumo ng 112 point something. Okay? 113 na lang para madaling compute. Okay? So yun yung yun yung ating filtration. Para sa ilaw, sabihin na natin 20 watts dahil hindi ko siya tinaasan ng setting. Pwede mo kasing i-adjust yung intensity niyan. So 20 watts, then papaganahin ko siya ng 8 hours lang. Papaganahin ko siya ng 30 days. Okay? Kada araw, 8 hours lang, hindi buong 30 days. Divide natin sa 1,000. Natakatin ng ilong ko. Divide natin sa 1,000, then multiply natin sa rate ko na 11.14. Ang ano niya pala is 4.8 kilowatt hour. 4.8 kilowatt hour divided, multiplied by 11.14. So, ang konsumo ng ating ilaw ay 53.472. Gawin na lang natin 54. So, mura lang din, di ba? So, 113 plus 54. Ang pinaka-konsumo nitong aquarium na to ay 167 lang. O yan, pwede natin yan, 167 divide mo sa 30 days, lumalabas siya ay 5.56, halos 6 pesos lang ang konsumo nito sa kuryente. O at least alam na natin paano tayo magpapalusot kung magkano kaya yung konsumo sa kuryente ng ating mga aquarium. Huwag lang kayong madudula sa sabihin kung magkano kaya yung setup ng aquarium. Medyo mapapahamak na kayo doon. Well, anyway, yun yung ating computation. At least alam nyo na ngayon paano computein yung ating kuryente na kinukonsumo. Kung nagustuhan mo tong video na to, share mo to sa mga kaibigan mo na wala pa rin air pump ngayon or na filter kasi nga natatakot baka daw magastos sa kuryente. Sabihin nyo, ganito lang naman konsumo niyan per month. Computein nyo sa kanila kung magkano. Okay? Like and subscribe, and huwag kalimutang pindutin yung notification bell para lagi kayo updated sa ating mga bagong uploads. Hanggang sa muli, enjoy the hobby.